Rated J. Para sa Overseas Filipino, mula sa kapwa Overseas Filipino. Magandang araw sa ating mga ka-Rated J, kung saan mang sulok kayo ng Pilipinas at ng mundo at Singapore, kung nasan man kayo, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay makakasama natin si Miss Daisy Cardoza. Ayan, Yes. si Miss Daisy Cardoza. Good evening, good morning, good afternoon sa saang sulok man sa mundo kayo ngayon. Yes. Okay. Eto, nandito tayo ngayon para sa OFW Got Talent na ito. Season 4. Season 4 na pala Yes. OFW Got Talent, di ba? Question lang, paano nabuo itong OFW Got Talent? Actually, nagkwentuhan lang kami ni Ma'am Lila that time. Sabi namin, nagtanong lang kasi siya sa akin, ano ba yung kaya mong gawin for OFW na hindi naman puro trabaho lang yung ginagawa for the whole week. Kahit isang beses lang sa isang linggo, merong pagkakaabalahan na iba. So sabi ko, nag-isip ako, uso yung mga pageantry, ganyan, yung rampahan. And then naisip ko, bakit kaya hindi na lang talent show? Kasi pag sa talent kasi, meron tayong talent na minsan hindi natin naipakita. So sabi ko, sige nga Ma'am Lila, gawin nga natin to, sabi ko. Tapos pumunta pa ako dun sa bahay nila, nag-brainstorming daw ko. Oo, inabot kami siguro mga 4 na oras, nag-uusap lang kami dun sa patio nila. Ang ganda. Actually, maganda yung naisip namin that time sa season 1 kasi wala siyang This is, okay, so ngayon is 2026, so that was like 2022? Yes, 2022 after the pandemic. Okay. So kasi nga, halos lahat ng balita that time kasi is depression, ang daming Malungkot nga yung environment during yes, that time, di ba? that time. Tapos sabi ko, ang pangit ng yung pasok nung after ng pandemic. So sabi ko, why don't we do something, sabi ko kay Mamila, na yung naman yung mga talent ng mga Pilipino dito na hindi naman hidden kasi nga hindi naman alam kung ano yung gagawin mo. So sabi niya, sige. So hanggang doon na story na lang siya na ang tawag dito na natapos yung season 1, tapos actually it's a struggle din kasi nga nanganga pa ako kasi it's the first time. Okay, balikan muna natin. Ano ba tong OFW Got Talent muna? It's a competition for mostly talented talented individual na gustong maipakita kung ano yung tinatago nilang talento. And then it's my way also to encourage kapwa ko na domestic helper to do something na hindi naman na puro trabaho lang. And this is also my target is to ipunin yung mga OFW for a day that they can celebrate working here in Singapore kasi malayo ay sa pamilya natin. So actually for me it's a celebration. So sabi mo talent show to, pero individual. Kumbaga kasi nga iba yung sa Pilipinas nga na Pilipinas Got Talent. Kasi pwede siyang individual, pwede siyang group. Pero dito, individual na competition. Yes. Ano yung usually na mga talent na pinapakita nila? Mostly singing, dancing. They can dance also together with their friends. It's okay. Pero individual siya. Kasi gusto ko talaga na yung individually, meron ka talagang ang tawag dito na ma-showcase mo talaga. Maipakita mo yung talento mo. Yes. So, pwede kang yung sumayaw together with your friends or kumanta kayo together with your friends. But the judges will be judging based on you. Yes, concentrating on the contestant itself. Tapos, ano pa ba? Pwedeng mag-magic. Kasi ano yung mga kakaibang naging talento na for the past 3 seasons? Parang sabi mo, ang galing pala nitong taong to. Kasi mostly drama, dramatization. Tapos syempre yung pinapakita nila na as an OFW, nagdadrama talaga sila na, sabi ko, oo Ano ba to, nga. umiiyak pa sila? Oo, tapos meron silang last year na nanalo is dance interpretation, which is kung ano yung nangyari sa kanya, then
pinakita niya through dance, ganon. And then, meron din na nagpapatawa. Meron din na yung, ang dami kasi before, yung, alam mo yung puppet na Tommy, tapos tinago niya yung ulo niya, tapos dinrumingan niya yung, Tapos gumagalaw-galaw yung galaw yung chan-chan niya. So, meron din kami yan. Wow. And then, meron ding, yung first season ko, ang nanalo, ang talent niya is singing, which is, change niya yung lyrics ng Ama Kabogera. So, nag-change sila ng lyrics. So, yun yung season 1. Yung season 2, ano naman yung sa nanalo season doon? 2, ang nanalo si Katski. So, parang interpretation din na nag-OFW siya. Tapos, kung ano nangyari sa kanya abroad. And then, kung ano ang tawag dito, yung nangyari sa kanya nung umuwi siya. So, in the whole 3 minutes na video, na talent niya, naipakita niya yung kung anong nangyayari sa isang OFW. Yes. So, this year naman, unang-una saan gaganapin to this year? Oh, it will be in Bukit Mira Central dito sa Singapore, and then sa Spring Auditorium. Okay. Yeah. So, ano to? Dalawang venue ba to or isang No, venue isa lang. Isa lang. Spring Auditorium, Bukit Mira Central, okay. on March 22. Okay. Yes. Anong oras naman yun sa March 22? So, it will start at 11. The program will start at 11 o'clock kasi meron po akong parade of cultural attire. Wow. Aside from the talent show. Ito first time lang ba to? Yes. Ano naman tong parade of cultural attire. So, I'm asking my visitors, yung pupunta kasi it's free entrance, by the way. So anybody can come and yes, and watch enjoy the day. So, ang sabi ko kasi sa kanila, it's like dress to impress. So, pwede kayong magdamit ng pang-Filipino attire, culture. Basta yung cultural attire, pwede kayong mag-ati-atihan dyan. Pwede kayong Pwede ba sila mag-igorot na Pwede. Ibig sabihin, may sponsors ka nito. Yung mga Actually, sandali, may producer. Ito. Produced by? Me. Produced by all the candidates, actually. I'm very thankful with all the candidates because meron silang yung parang sila na, wala naman tayong malaking sponsors, wala naman tayong malaking but meron silang registration or something na, So yun nga, paano yung finances pala nito? So the candidates have their registration, which is 350. So nandyan na yung cash prizes nila. Okay. Nandun na rin yung aming, ang tawag dito, yung rent ng venue. Yes. So it's like it's their love for doing something, na ma-share nila yung talents for everyone. So, alam nyo, it will be, ang sinasabi ko lagi, the candidates are the one who's producing it. Right. Yes. Kasi kung kunyari, sinabi mo nga na 350 yun, syempre malaki amount din yun, di ba? Pero, ano yung nakikita mo na purpose ng mga pumupunta o sumasali dito? Kasi nga, you have to shell out $350. Yes, diba? So, yes. ano yung nakikita mo na purpose nila? Bakit nila gustong mag-join? Kasi, there is something siguro na as a person, you have a dream na gusto mong to do something na hindi mo nagagawa before. So katulad niyan, kung halimbawa na yung isang candidate ka kasi, which is ang tanda na niya. Like how old? 50 plus. So it's her time na gusto niya nang umuwi ng Pilipinas kasi dito kasi sa Singapore only until 60. So pwede na tayong umuwi after that. So sabi niya, this is my my way of maipakita niya sa sarili niya na ito yung mga nagawa ko dito sa Singapore na hindi niya nagagawa sa Pilipinas. So, everything is included. Kasi yung mga sponsors naman natin, ang nakukuha naman ng mga candidates is kung halimbawa may binibigay yung mga sponsors na free and everything na actually it's not really competition for them. Yeah, sa 4 seasons ko, lahat lang halos ng candidates hindi competition ang gusto. It's for them to showcase their talents. Usually ba, ilan ang contestant mo every season? Gusto ko sana, para maano ko siya yung expenses and everything, it's 20 candidates. So for the past seasons, umaabot ba ng 20 yun? Nung second season kasi, ano lang sila,
10. Pero meron akong sing competition that time and dance Okay. competition. So sinama mo din. Sinama ko yun siya. So parang nahit ko rin yung target na ano namin yung expenses namin, then mabigyan din ng mga prizes yung lahat. So yun talaga yung yun yung nangyari sa third season. So 20 sila. And I'm very thankful na ang dami ding sponsors na namigay ng items, ganyan, para pamigay sa mga candidates. Usually And- mga merchandise ba nila Yes, yan? mga merchandise. And syempre nakita ko nga yung pinamigay nga ng ating kaibigan na si Ninong Bokyo nga. Yes. Ano ang binigay nga niya? Mga bags. Bags! na yun, Yeah. diba? Bags for the candidates. Right. It's worth $65 Wow. each, no? Right. But then I am very thankful, no? And even designs by Raquel, all the candidates will receive jade ring na pinapamigay niya, pinapamimigay niya, including mga ano tawag dito, mga invites or mga friends na pupunta, as long as they will just scan the code, they will go and give QR code for you to scan, and Ma'am Raquel will go and give them jade rings as well. Wow. Syempre Jade yan, mahal yan, ano? Oo! Pumunta ako doon, kumuha rin ako. Kumuha ako ng sample na jade ring. Sige, ano naman ang na-envision mo? This season ba, ilan ang contestant mo for this season? This season 17 po sila. Wow, 3 na lang. 3 na lang. Diba? Please, kung sino pang may gusto. Pwede pa ba silang mag-register para Of sumali? course, Paano of sila course. makakapag-register? Just message me or Rated of course, J. Rated J. You can, meron pa akong 3 slots. So, ang natin is, we have 2 categories, which is the talent show, 60%, Okay. and cultural attire, So, ibig sabihin, for 40%. magko-cultural attire muna silang papasok. No, that one is different. Oh, it's separate yun. Yes, except sa talent. So, talent will be the first one. And then cultural attire, which is 40%. Wait, sandali. Dalawang competition ba to? Hindi, isa lang siya. Isang candidate okay. lang siya. Isang candidate, Oo. tapos Pero they will, magpapakita muna ng talent, and then at saka yung afterwards, cultural attire. why? Kasi gusto kong makita kung ano yung mga different cultural attire ng Pilipinas. So, I want to see Igorot. I want to see Maranao. I want to see Bilaan. Wow. yung mga nitibo natin. So, ibig sabihin, hindi na lang pala siya OFW Got Talent, parang OFW Got Talent Plus. Talented. Oo. Kasi mostly nang ginagawa nila is yung from recycle, and they will make it into an outfit. Kaya ako nagbibigay din ng halimbawa best in talent, kasi siyempre nag-e-effort yan sila mag-practice. So, best in talent will receive $200, and best in cultural attire will receive $100. Yung $100 po na yun is for them kasi nga nag-effort sila gumawa ng mga outfit nila. Right. Designer, kung halimbawa pinagawa nila sa iba, best in designer will receive $50, which is Paano kung hindi nila pinagawa sa iba? Kunyari sila kasi nag-design. sa kanila din yung $50. They will be the one designing it, right? So, tatanungin ko man kung sino yung designer ng damit mo. So, kung halimbawa, kung ikaw yung best in cultural attire, automatically, ang designer will be the best the designer. best designer. Oh, yung suot mo, kasi siya rin yung best designer. So, kung ikaw gumawa, Sa'yo na rin yung $50. 150 lahat yun. Correct, No, correct. yes. So, sabi mo nga 60% talent, 40% yung Cultural attire. Yung cultural attire na ba yan, i-judge ba yan based on dun sa naglalakad, based dun sa damit mismo? O damit, sa damit is 20%. Yung story behind that outfit is 10%. Projection, kailangan mo siyang isayaw, kailangan mo siyang i-project, 10% din po yun. So, kunyari, may nanonood ngayon, tapos lalaki, pwede pa ba siyang sumali pagka gano'n? Pwede. So, hindi lang siya limited sa No. babae. Bakla, tumboy, Pwede yun. babae, lalaki, bata, matanda, okay lang. Kasi Walang it's- age limit to. Wala pa akong age limit. Wow. Yes. Okay. Sige, Ate Joy, ano ang na-envision mo itong OFW Got Talent for the next, let's say, 10 seasons? 10 seasons. Ito ba ay gusto mo ipagpapatuloy pa rin every single year?
Yes, I really want to. Sabi nga ni Amo, ano sa atin ha, kasi sabi ko Amo, gusto ko ulit mag-season 4. Sabi niya, ha? Magkano na naman yung hihiramin mo sa akin? Okay. Sabi niya, kasi syempre, before everything else, bago pa man yan sila makabayad, syempre, of course, you need to pay Pay first for the venue. For their crowds, for their sashes, for their plaques, because plaque talaga yung binibigay ko. Kasi, kung ano, whatever it is, kailangan may pangalan sila dyan. Uy, OFW Got Talent ito, 2026, dapat dito. Ito yung pangalan ko. Then, sash. Para kang uuwi kayo ng Pilipinas, bit mo yung plaque mo, bit mo yung sash mo, lalagay mo sa Right. Uy. Alam mo, Ate Joy, 6 years ago, gumawa ako ng story. Contestera sa Singapore, parang gano'n ang ginawa ko ng story for TFC dati. And nung nag-i-interview ako ng mga tao, sinasabi nga nila na it doesn't really matter kung manalo o kung matalo. It's just the pride na nandun ka. Kaya nga, ang ginagawa nga ng mga organizer, parang halos binibigyan lahat ng mga prize, ng award, diba? Yes, so, yun lang gusto nilang, at least magkaroon man lang na award sa kanila, Yes, diba? yes. Pero sa akin kasi, wala akong yung best in, best body beautiful, wala sa akin. Lahat sila will be receiving a sash na they are OFW Got Talent 2026 contestant and a plaque. Kasi importante sa akin yun na makita nila na, meron silang pangalan doon, ganyan. So, lahat naman sila meron and they will be awarded accordingly. They will be awarded individually para meron silang moment talaga na nandoon na nakatayo sila doon. So, going back to my previous question, how do you envision OFW Get Talent in the next few years? Sana sa malaking stage na siya. Ang dami na siguro yung mga lead yung mas gumanda na siya kasi syempre nasa naman tayo ngayon, nasa world of AIs na and everything. Sabi ko siguro mas pabobonggahin pa and then more people na maka-acknowledge na malaman to and then more people na mag-i-enjoy even for one day in a year na mag-i-enjoy sila. Gusto ko talaga marami pa. Last few years ba ilan ang nanood ng show niyo? Wow. Yeah. Napuno yung venue, so which is anong capacity 500. Wow. Yes. Napuno yung venue and then meron kasing umaalis, may dumadating, so hindi ko na head count. Of course, talaga. More than 500. More than 500, oo. Punuan kasi talaga talaga yung puno talaga yung venue. And aside from that, meron pa ang daming pang tao dun sa may backstage. Na may performers, may sumasayaw kasi gusto ko talaga maano din natin yung cultures natin. So mostly na sumasayaw, cultural dance din. Right. So yun. Sige. Invite mo na lang yung mga nanonood sa atin to come and join us on the 22nd of March. Go ahead, Ate Joy. Yes, everyone, I am inviting you for OFW Got Talent Season 4 sa 2 Bukit Mira Central Spring Auditorium. And please, bring your friends kasi free entrance naman siya. And if one of you wants to join, you can please message Rita J. Yeah, and pwede nyo rin po ako ma-message. Yayang Kulot sa TikTok. Yes. Thank you so much, everyone. Hopefully, makita ko kayo doon. So, kung gustong mag-sponsor, message us. Ano pa ba kailangan mo pala, Ate Joy? Aside sa monetary, of course, tubig. Kailangan ng tubig. Yan, mga ganyan. Something na pwedeng nating ma-offer sa tao. Right. Or katulad niyan yung, I have a sponsor which is the Smiles Remittance. They will give goodies. Then, LBC is giving me a box as well for my charity. Actually, this event is not only for pageantry and talent show only. Sa 4 years na yan, every year, my ambassador will always have a bag of love na binibigay namin every December. Kasi parang ginagawa ko na lang siya every year. So, ginagawa ko na talaga siya every year. So, sabi ko, 150 kids will be happy every year. Kasi 100 to 150 kids. Kung may magbibigay pa ng mas maraming bag, much better. And I will be very happy with that.
And ang sa akin kasi, ang purpose talaga natin is hindi lang dito, but we can spread our love sa Pilipinas. So, hopefully, mas marami pang manood, mas marami pang ma-experience din yung mga na-experience namin, and be happy for the one day na mangyayari yan sa March 22. Yeah. Yung mga nanonood, kung gusto nilang pumunta sa venue, paano bang pagpunta sa venue? Oh. Kunyari, ayoko mag-taxi, gusto ko na mag-public Mag-bus. transport lang siya. Oh, Sige. so ang pinakamalapit na public transport is sa Red Hill, Green Line, pero magbabas ka pa rin. Pero kung dito ka galing sa may Lucky Plaza, Anong bus number yun? bus number 123. 123 from Red Hill. Yes. Okay. So mga 11 stops yan siya. Oh, not from Red Hill, from Lucky Plaza, Orchard Boulevard. Okay. Yung doon sa may gulong. Okay. So from Orchard Boulevard, you can take bus 123. Papunta na yan siya doon. Diretso. Dadaan yan siya doon mismo sa Yung stop niya is yes. nasa mismong venue. Yes. Yung mga, may lakarin ka lang, mga 2 minutes lang. Okay, So, okay. Pero kung ganyan. kunyari, ano yung pinakamalapit na MRT station? Red Hill. So from Red Hill, ilang stops to the venue? Mga 3 stops Oh, yan. yun lang pala. Would you remember kung anong bus number yun? Hindi ko O basta i-Google nyo na lang. Google nyo na lang. Google Mas Maps nyo mabilis na nga yun. lang. Oo. Yeah, alright. With that, thank you so much, Ate Thank you. Joy. I hope to see you there. I hope so too. Kasi may concert tayo Lagi, pupuntahan. lagi. Actually, every year ako Every year, ini-invite ni oh. Ate Joy. Unfortunately, this year, meron tayong pupuntahan Concert. na Pero concert. umaga dapat dun pupunta ako sa... ng umaga dyan. With that, thank you so much, Ate Joy. Thank you so much. Good luck and congratulations Happy in Valentine's advance. Day. Happy Valentine's Day. Ayan, ay pa-flowers tayo. Thank you so Alright, much. thank you so much, Mang Karita J, and we'll see you again soon. Bye. So, bye! Thank you for watching our show. Please do like and share this video and our other videos and subscribe to our social media platforms. Salamat, Karita J!